Amen. Praise the Lord. Okay. Glory to God. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. Romans chapter 10 verse 1. Romans chapter 10 verse 1. So praise the Lord. Salamat. Thanks God. And good morning. Basa natin sabay-sabay. Romans chapter 10 verse 1. Thanks God at maulan. Romans chapter 10 verse 1. Read begin. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day. Thank you po sa iyong salita. Thank you po sa buhay at sa lakas at salamat sa ulan. Patawad po sa aming mga kasalanan, pagkukulang, cleanse our heart, help us. Sweet Holy Spirit, help me. Kapalan niyo po ang salita mo na mahayag, maraming kami matutunan na blessing spiritual. Thank you sa spiritual blessings. Sa po ang lahat ng pasalamat, glory, and honor in Jesus Christ's name. Amen. Ang title ngayon, araw na to ay Heart's Desire. So ngayon ay May 26, 2024, Heart's Desire. Pag sinabing heart, it speak of yourself. Pag yung heart, alam natin na all parts of the body cease to work. Ibig sabihin, hinto na yan na magtrabaho pag natutulog, except the heart. Dahil yung heart ay sige pa rin nag-beat, yung heartbeat. Tuloy pa rin yung work ng heart, even ang ating body ay natutulog or we are sleeping, but the heart is still working. Desire, want to achieve, goal, dream, to be in due time na gustong rin mga desire na to. It may be physical, ang desire natin sa ating physical body ay maging healthy. Ito, akong tayo ang ating height, gusto natin mag-gain height, kaya siya ay painumin na Cherryper. Ako noon ay binubuli ako daw ay o putot, pandak. Binubuli ako nung elementary dahil maliit ako. Nung nag-newsboy ako, may pera ako, may ginansya ako, mga 30 pesos noon, mga 1987, yan newsboy, 30 pesos na yan. One day, na ginansya ay malaki na yun. Kaya bumibili ako ng Nutroflex. Yan, pampatangkad, vitamins. At ngayon, yung nambuli sa akin, mas matangkad ako sa kanya. Pero dati siya, malaki siya, pero matangkad siya. Pero ngayon, mas matangkad ako sa kanya. Yan. At saka siyempre exercise at Star Margarine. Dala pa advertise. And then, of course, sa weight naman, yung iba naman ang goal nila, yung desire nila, ang kanilang weight ay to lose or gain ng weight. Of course, yung iba naman ay para mag-gain ng muscles ay gusto nila ay punta sila sa mga bodybuilders na mga gym. Naging bodybuilders para mag-gain ng muscle. Pagdating naman sa desire natin sa social o sa society ay maging professional tayo. Yung iba naman ay sa ministry, pastor. Yung iba naman ay kung hindi mo ma-achieve na maging professional yung nanay o lola, pwede naman sa mga anak or sa apo. Iba ay maging engineer, doctor, nurse, lawyer, architect, policeman o policewoman, maging soldier. Iba naman ay seafarer or seaman, teacher, dentist, public servant, maging governor, mayor, councilor, senator, representative, at maging president naman yung desire ng mga iba ng mga doon sa mga Luzon area. Of course, businessman, businesswoman, or entrepreneur. So, yan yung mga desires. Social desire naman po yung mga cognitive o mga skills ay maging expert na mekaniko. Expert mechanic, driver, artist. Kasi Hannah Joyce nga ay mas magaling mag-drawing siya yung sa ANSAT. Hindi ko kaya yung ginagawa yung mga drawing. Yung iba yung movie actor, actresses, or supporting actor or actresses. At yung skills, naalala ko yung pinsang buo ko na si palaging katulong ang role niya, si Matutina.
si Evelyn Buntugon Guerrero sa John and Marcia, ay one time nung ako ay tuwing summer, gabakasyon sa Maynila, so that time college student ako, mga 1990s, nakita kami doon sa Caloocan City. Hindi pa yan nakapunta ng Aklan, hindi pa yan nakatapak ng Aklan. Ay tinanong ko siya, ano ate, ka ba, nag-aaral ka ba ng mass communication, bakit ka napunta sa pagiging sa movie industry, at siya rin ay mayroong talent rin sa voice talent, director pala siya sa voice talent sa Doraemon ba yun, sa TV. Yan, ang sagot niya sa akin ay, hindi ako graduate ng mass comm. Sabi niya lang sa akin ay, paano ka nakapasok yan sa pagiging artista? Sabi niya, nag-audition ako, lakas loob lang. So, may na kayo, may idea na kayo. Lakas loob lang pala ang kanyang ginawa. So hanggang makuha siya na artista, John Marcia, yung director, isang siya. So, sama sila Dulpi at si Dili Ate-Atayan. So, ganun. Pero nung nag-graduate ako sa Bible School, puntahan ko rin yan. From Laguna, punta kami ng Quezon City, nakipagkita sa kanya. Nakashare din ako sa kanya ng gospel about the Lord Jesus Christ. So, yung skills niya sa movie industry or sa radio, kasi marami siya mga boses, ay dinidevelop, ma-achieve mga skills. Yung parang sa cooking. Kaya naalala ko si John Fred, luto siya ng mga lugaw na ang lasa ay lasang katulad sa Iloilo na mga tinda, ay maganda income rin kahit lugaw lang ang luto. So, dinidevelop yung mga desire, yung iba sa gardening, landscaping, farming, architectural, scientist, rescuer, mga skills, develop, mga desire nila, mga first aider. Kaya kahapon doon sa Page Rich Evento ay meron doong first aid yung seminar na disaster risk reduction seminar. Then iba naman ay caregiver, preacher, manager, maging sa sports, yung mga skills, basketball, soccer, chess, or contact sport, yung boxing, etc. Kapag naman sa spiritual, yung mga desire ng iba ay mag-grow, magkaroon ng spiritual growth, maging mature, at i-share, maging sharer, preacher, evangelism involvement, at salvation ng kaluluwa ng ating mga loved ones, friends, classmates, neighbor, countrymen, and foreigners. Kaya si Apostle Paul, ang kanyang heart's desire dito sa Romans chapter 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So yun ang desire ni Apostol Pablo. Ang desire niya ay maligtas yung mga kapwa niya, mga Hudyo o mga Israelites. Apostles Paul heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Heart's desire, number one, God is the source of heart's desire. God is the source of heart's desire. Ang Diyos ang source niyan kung mayroon tayong mga desire para sa Panginoon, especially sa kaligtasan for the salvation of others. Ang source niyan ay ang Panginoon Diyos. Dahil ang discernment mismo ng Panginoon ayaw na may mapahamak sa 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9 that discern niya ay all should come to repentance na walang mapahamak. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yan ang God's desire. Ang desire ng Panginoon ay all should come
to repentance. Gusto niya na magsisi ang lahat ng tao, gusto niya maligtas. Yan ang desire ng Panginoon. Kaya ang tao ay binibigyan ng maraming pagkakataon o time para hindi nila masisi ang Panginoon pag sila ay hindi napunta sa langit. Dahil marami silang chance na makarinig ng gospel sa social media sa ating internet time ngayon. Ganito ang desire ni Apostle Paul because one day ay na-save siya. Din-save siya ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus mismo ang nagligtas sa kanya sa Acts chapter 9 verse 3 hanggang 6. Ang encounter niya kay Lord Jesus mismo ay dito mismo sa Acts chapter 9 verse 3 hanggang 6. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell on the earth to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go unto the city, and it shall be told thee what thou must do. Kaya dito ay nakilala niya ang Panginoon. Kaya sabi niya kay Jesus ay Lord. Kaya nagkaroon siya ng kaligtasan because of the Lord Jesus Christ. So si Paul ay apostle of the Gentiles. Sa Romans chapter 11 verse 3, Romans chapter 11 verse 13, For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Kaya could you imagine, siya yung apostle of the Gentiles. Ang bansa ngayon sa buong mundo ay 195 nation. Ang dalawa diyan, ang state of Palestine at saka yung Vatican ay hindi pa na-include sa United Nations. Pero kung isama yung dalawa yan ay 195 nation. Could you imagine? Kay sa 195 nation, kay Apostle Paul na mission field ay 194. Samantalang yung 12 apostles ay Israel lang ang kanilang mission field. Priority ang Israelites na ma-save. Yan ang the source. God is the source of a heart's desire. And then number 2, the enemies of heart's desire. The enemies of heart's desire. Ito naman yung enemy, yung kaaway. Of course, of course, si Saul is enemy before got saved sa Acts chapter 9 verse 1 and 2. Siya ay dati ay kalaban ng gospel ng mga believers of Jesus sa Acts chapter 9 verse 1 and 2. Sabi po dito, and Saul yet breathing out threatenings, o meron siyang mga pagbabanta, and slaughter ay pagpatay. Kaya sa pagsabing slaughterhouse, pinapatay yung mga hayop. Na dito, slaughter against the disciples of the Lord. So pinapatay niya yung mga disciples, the disciplined one, the apostles of the Lord, went unto the high priest. Pumunta pa siya sa high priest, sa punong sacerdote. Ito ay paring Hudyo, and desired of him letters. Humingi pa ng sulat, authority to Damascus sa mga synagogues, doon sa mga kapilya, doon sa building niyan, synagogue, pinagtripunan ng mga Hudyo, that if he found any of this way, tamo yung tawag rin sa grupo ni Lord Jesus ay this way, any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Dalhin silang bound, ibig sabihin nakagapos patungo sa Jerusalem. Could you imagine ang dati si Apostle, ang pangalan niya muna ay Saul,
ang na-save siya naging Paul. Kaya yan dati si Saulo na kalaban siya ng heart's desire na ma-save. Kalaban siya ng tagasunod ng Panginoon. Siya ay kalaban ng gospel sharer. Diyan sa Acts chapter 9 verse 1 and 2. Of course, alam naman yung story later on from verse 3 ng book of Acts chapter 9 hanggang verse 6 ay na-save siya. Mismo ang nag-witness sa kanya si Lord Jesus, hindi si Apostol Pedro or sino mga apostol. Pinakamatapang doon ay si Apostol Peter, pero takot sila. Bakit? Kasi may sulat may authority from the high priest na mga Hudyo na kung sino matagpuan na believers ni Jesus Christ, follower, disciples of the Lord Jesus, ay gapusin, gupitin, bilanggo, or ipapatay. So, takot kay si Pedro na pinakamatapang ay takot humarap kay Saul. So, later on, ang Panginoon na mismo, ay di naman niya kaya na ang Panginoong Isus ay gapusin o ipabilanggo, ipapatay dahil si Lord Jesus ay na-resurrect na. Kaya sabi ni Lord Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? It's hard to kick against the pricks. Mahirap sumipa sa matulis. Kaya later on, Saul meet the Lord on the way going to Damascus. Kaya na-save siya on the way sa Damascus, got saved. Of course, alam naman natin yung number one enemy of God is Satan. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12, ang number one enemy ng Diyos ay si Satan. Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi po dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So hindi tayo nakipag-wrestling sa laman at dugo, kundi against sa principalities. Ibig sabihin principal ay mga may kapangyarihan, from the word principal kahit sa school. Against powers, against rulers, nag-rule ng darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So mayroong mga spiritual wickedness in high places, ibig sabihin doon sa second heaven. Sa second heaven ay dyan yung galaxy Milky Way. Kaya malamang nung gasumbong si Satan sa Panginoon tungkol sa mga Kristiyano, ganitong si Kristiyano, di ba Kristiyano yan, Sister Monique, Sister Pin, si Dino, nila, Nayadi, Mili, si Ana, si Angging, JJ, di ba mga Christian sila? O nakasala sila. O dito, nakasala sila ng pandaraya. O, nakasala sila ng pasungaling. Nakasala sila ng masamang panalita, ng bubuli. O, ay yan ang sumbong palagi ni Satan sa mga anak ng Diyos. Kaya saan ka sumbong yun? Hindi naman pwede makapasok sa third heaven dahil third heaven ay the abode of God, yan ay banal na lugar ng Diyos. Siyempre doon siya sa second heaven. Nag-report sumbong. Yan. Kaya nga yung mga prayers natin ay sabi doon na may nabasa ko na kaya palagi tayong mag-pray, kaya yung mga prayer daw natin ay hindi makalusot agad doon sa throne of God kasi may labanan pa doon sa kwan itong sabi spiritual wickedness in high places doon sa second heaven. May labanan pa doon. O yung mga good angels at bad angels. Of course, ribamat ang spirits or mga evil spirit ay mayroong Bible verse na nakakulong matariba, nakakulong. Pero iba naman ay may nanggagala. Siyempre si Satan sa isang lugar lang siya, pero ang Diyos ay everywhere. Ang Panginoon dito sa Kalibo, sa Aklan, nandun siya sa Maynila, sa Palawan, sa Mindanao, sa Luzon, sa Amerika, sa Europe, sa Australia, yan, sa South Korea, Panginoon. Everywhere ang Panginoon. Kaya omnipresent siya. Pero yung kaaway ng Diyos, sa sangka lugar lang siya.
So kung sila lang yung mga kampo niya, yun lang ang mga delegated niya na mga inassign kumbaga, o doon ka i-assign. O, may kwan kasi rin, may ranking man yan. O, kaya yung mga angel rin, may ranking rin yan eh. So Angel Michael, Warrior, Angel Gabriel. Ang mga angel kasi mayroong 4 na pakpak, meron ring 6 na pakpak yung angel, seraphim, mga ano pa yung angel na cherubim, o cherubim, may anghel na pinabantay doon sa Garden of Eden, may anghel rin na nagsasabing Holy, Holy, Lord God Almighty, 6 yung pakpak, at mayroong anghel rin na walang pakpak. Katulad ni Angel Gabriel, wala namang pakpak pagpakita niyo kay Mary. So, yung iba 4 na pakpak, yung iba 6 na pakpak, yung iba 2 pakpak, yung ibang angel walang pakpak. Okay? So, salamat tayo na mayroong mga ganun. So, may ranking rin ang bawat mga angels, bad or good. Ito, sabi rin sa Ephesians chapter 2 verse 18. Ephesians chapter 2 verse 18. For through him, Ephesians, 1 Thessalonians 2:18. 1 Thessalonians 2:18. 1 Thessalonians 2:18. Wherefore we would have unto you, even I Paul, once and again, but Satan hindered us. So, sabi ni Pablo, hinadlangan kami ni Satan. Ibig sabihin, gusto nilang mag-spread ng gospel sa lugar na yun na papunta dito sa may Asia, papuntang China na side. Ay hinadlangan kami, kundi doon kami pinapumunta ng Holy Spirit. Sa may Europe sila papunta. Kasi hinadlangan ni, sabi dito sa Bible, hinadlangan ni Satan hindered us kung saan man yun. Pupunta sila Apostol Pablo dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Wherefore we would have come unto you. Pupunta sana kami sa inyo. Even I Paul once and again, but Satan hindered us. So the enemies of hearts desire. Of course, ang mga religious leader din that time, pero hindi naman lahat, majority lang na mga Parisiyo at Sadusiyo, iba rin ay mga ibang mga scribes rin ay mga enemies of heart's desire din sila. Enemies of the gospel of the Lord Jesus Christ. Luke chapter 11 verse 44. Luke chapter 11 verse 44. Hindi porke nasa templo katrabaho that time ay sa Diyos naglilingkod, hindi pala. Sila pala ay kay Satan naglilingkod pala. Kaya pala sila doon sa templo, ang kanila parang target doon ay negosyo pala. Kasi sila, nagalit si Lord Jesus. Ang templo kasi ginawa nilang negosyo. Then nagtitinda sila ng offering na pang-offering ng mga hayop, mga tupa, baka, ibon, etc. At may money changer than that time. Kaya nagalit ang Panginoon. Ibis house of prayer, ginawa nilang den of thieves, lugar ng mga kawatan, magnanakaw. Luke chapter 11 verse 44. Woe unto you, sabi ni Lord Jesus, kalunos-lunos kayo, woe unto you, scribes. Yung scribes, scriba, tagasulat yun ng mga, yung sa mga books ng Bible na yung Old Testament, yan, taga-transfer. Isulat na kayo mga scriba. Woe unto you, scribes and Pharisees, mga Parisiyo. Si Apostol Pablo, before siya bago na naging apostol, siya rin ay Parisiyo, katulad rin ni Nicodemus, Parisiyo. Pero itong Parisiyo ay sila ay naniniwala na may muling pagkabuhay. And then ito ring sabi, Pharisees and hypocrites, mga hipokrito, for ye are as grapes which appear not, and the men that walk over them are not aware of them. At Sadducees rin ay kasama rin yan na mga kalaban, kalaban sa Panginoong Hesus mismo.
Ito naman sa Saduceo ay hindi niniwala sa muling pagkabuhay. Of course, yung iba rin mga Roman government officers, mga opisyal, mga sundalo, of course, sunod-sunod na naman sila. Yan. At may mga mixed multitude, at iba elders, at iba yung mga majority na mga Hudyo, mga Jews. John 5:18. Imagine, tingnan niya dito sa John chapter 5 verse 18, pinagbantaan pa nila si Lord Jesus na patayin dito. John chapter 5 verse 18, sabi dito, John 5:18. Therefore the Jews sought the more to kill him. Naghahanap ng pagkataon para patayin siya, si Lord Jesus, because he had not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. So, sabi na Jesus, God was his Father. So, pag na-claim mo na ikaw ang Diyos ay Ama mo, ay equal ka sa Diyos. At totoo naman yun. Equal naman ang Holy Spirit, si Lord Jesus, at saka yung God the Father. Equal sila. One God. Godhead, one Godhead, three person. Yan ang sa Bible. The Father, the Word, and the Holy Ghost or the Holy Spirit. So even the Jews sought to kill Jesus. Maging si Apostol Pablo ay plan to kill. Pinaplanuhan din ng mga Hudyo na patayin si Apostol Pablo sa Acts chapter 9 verse 22. Acts chapter 9 verse 22. Kaya sa ating buhay, Kristiyano, pag mga tao pala na may plano na patayin yung mga Kristiyano, yung mga missionary, pastor, evangelist, hindi na pala yun katakataka dahil mismo si Lord Jesus at si Apostol Pablo at si Pedro at si James ay naplano rin palang patayin. Si James nga, pinapugutan na lang ang ulo ni King Herod. So hindi na pala tayo. Dahil sabi ng Bible ay, all men shall hate you. Sabi yun sa Bible na yan mismo. Kaya, of course, wag naman sabi ng Bible ay, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ang katakutan nyo ay yung pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen? So yan ang dapat katawanan ang Panginoon lang. Dito sa Acts chapter 9 verse 22, Acts chapter 9 verse 22, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Pinuprove niya na si Lord Jesus Christ ay siya yung Savior, yung Christ, yung Kristo. Sa verse 23, Acts chapter 9 verse 23, and after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him, para patayin si Pablo. Sa verse 25, then the disciples took him by night. Yung mga disciples, kinuha siya ng gabi and let him down by the wall in a basket. At siya ay nilagay sa basket at amat-amat, unti-unting inulog sa wall. Ibig sabihin ay binaba sa wall. Ibig sabihin si Apostol Pablo ay hindi siya gaanong mataba o malaking tao. Ibig sabihin, parang kasing liit ko lang si Apostol Pablo. Kasi nilagay siya ng mga disciples sa basket. Tapos sa wall, sa may pader, inulog siya pa unti-unti. Kasi nabalitaan na papatayin siya ng mga Hudyo. Kaya tinakas nila si Pablo. Or maybe malaki lang si Apostol Pablo na konti sa akin. Kasi 5'4" ako eh. So, yan. So yan ang mga enemies of the gospel. The enemies of heart's desire. Heart's desire. Ano ang desire ni Apostol Pablo? Brethren, my heart's desire for Israel is that they might be saved.
Kaya ang tawag rin sa followers ni Jesus, brethren. Iba naman ay beloved. Iba naman ay saints. This way, disciples, apostles. Heart's desire, number 1, God is the source of heart's desire. Kaya, pag mayroon tayong mga desire na sa kaligtasan nating mga mahal sa buhay, salvation of our loved ones, at desire natin na of course, number 1 ay salvation. Anong pinaka-importante lang naman sa isang simbahan? Dalawa lang naman eh. Yung soul winning, ibig sabihin evangelism, salvation ng kaluluwa, at giving. Siyempre, sa giving, siyempre pag nag-giving, so may pang ayuda sa gawain, sa panggasolina, pagkain sa worker, pastor, yun nun. At yung pastor naman, yan gahayo dapat. Yan dapat ang role. Siyempre iba naman pastor ay tent making. Katulad ko tent making. Ang tent making ay at least may natanggap na 5,500 sa buwan. Anin mo yan, ay kung nagpulis lang na, PO1 ay 29K, no? 29K. Anyway, ay importante lang ay nakakaraos man gyapon. Paano? Importante lang ay tuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Siyempre, kung kami pagkasolina, nagtod ako kung kay Nay Heidi, kasi ceremony ito, pininangayo ito, panggasolina, pambili ng bukas. Siyempre, kung naman dapat ay, si Pablo ay natuto rin siya maging tent maker. Yan. So, God is the source of heart desire. Kung ano mga desire mo sa Panginoon, katulad gusto mo magsimba kahit maulan, ay desire mo kasi magkasimba, ay punta ka talaga, no? Yan. Ay desire mo eh. Number 2, the enemies of heart's desire. And the last, number 3, the friends of heart's desire. So yung mga kaibigan, meron namang mga kaibigan tayo sa mga desire ng mga puso natin. Katulad ni Apostol Pablo, sa time niya, meron naman siyang mga kaibigan. Of course, number 1, si Lord Jesus Christ. Jesus Christ, God, friend of God, kahit si Abraham, tinawag na friend of God. Kaya, tayo ay kaibigan ng Diyos, basta hindi natin kaibigan. Every one of us is a friend of God if we will not be a friend of the world. Okay? We are friend of the Lord Jesus Christ. Tayo friend ng Lord Jesus Christ. The Holy Spirit is the friend of the gospel messenger, preacher. Yan ang Holy Spirit. Kaibigan niya ng mga pastor na tapat na nag-preach ng gospel love message of salvation about Jesus Christ. Siya rin nag-help ng Holy Spirit propagate the Word of God. Kaya ang kaibigan ng heart's desire, mga saints, mga believers, fellow workers, fellow soldiers, at meron din mga government officials na kaibigan. Sa time ni Apostol Pablo na meron nga, huwag niyong striktuhan yan si Pablo kung may gabisita na preso na bilanggo si Apostol Pablo, huwag niyong striktuhan, hayaan niyo kung may mga bisita sa kanya. Meron rin mga soldiers naging kaibigan, meron rin mga priests, meron rin naligtas na mga priests na mga Hudyo that time. Kailang mga secret disciples sila ng Panginoon, kaya ayaw man nilang matiwalag, malaman ng mga Pariseo na believers pa ng Jesus, ititiwalag kasi ang mga pari noong panahon. Si Pablo, priest rin, Pharisees, at maging si Gamaliel, Nicodemus rin, Pharisees, kaya nga pumunta si Nicodemus doon sa kay Lord Jesus gabi, kaya yung John chapter 3, verse 3, sabi ni Lord Jesus kay Nicodemus, he must be born again. Ibig sabihin ng born again, may panganak ang muli ang yung espiritu dahil you are patay, dead in sin. Kaya quick in spirit through Jesus Christ. Kaya sa Philippians chapter 4 verse 2, yung kaibigan rin ni Pablo na ng heart's desire niya, yan si Euodias at si Syntyche at si Lydia na gumagawa rin ng anong ginagawa ni Lydia? Tent rin? Or basta para mananahe rin siya. Yan, tumulong din sa kanya. Si Ananias na kung di ako mali, nagbaptize sa kanya yung nabulag si Pablo, ay sabi ni Lord, pumunta ka doon kay Ananias.
at isabihin sa iyo kung ano mga gawin. Nabaptize siya ni, malamang siya ni nabaptize kay Pablo. At sabi, mayroon nga, wala naniniwala sa akin. Pero mayroong verse doon sa Romans chapter 11 verse 4 na ang Panginoon ay may reserve. Bakit sa Old Testament na may kala ni sinong propeta ni Elijah na wala naniniwala, Panginoon, wala ka ng follower, Panginoon. Hindi, meron pa akong follower. 7,000 men na hindi nag-worship kay Baal. Romans chapter 11 verse 4, but what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Ayan, sa Old Testament yan. Ibig sabihin, yung Old Testament kasi New Testament, meron rin mga followers pa rin ang Panginoon. Kaya, ibig sabihin, akala natin tayo lang ang followers ni Lord Jesus, pero meron pa palang marami preserved ng Panginoon. May si Julius, yung sa Book of Acts kay Pablo na naging mabait sa kanya, na mayroong account doon na tinutulungan siya ni Julius, si Apostol Pablo. Si Joseph of Arimathea, ng kanyang libingan para sa Panginoong Isus, or ang kanyang, I think ang kanyang libingan ito na para sa kanya ay binigay niya sa Panginoon. Joseph of Arimathea na tumulong sa kanya. Dito rin si yung iba pang mga nasulat sa Bible, si Mary, Martha, Lazarus, yung mga iba pa na mga maganda ang kanyang pagitungo sa mga disciples at Apostol Pablo. Heart's desire. Ang heart's desire ni Pablo, masave yung mga Israelites. So ang heart's desire niya ay maging heart's desire din natin. God, number one, God is the source of heart's desire. Number two, the enemies of heart's desire. Tanda natin may enemies tayo sa ating mga heart's desire. Pero tanda rin natin, meron tayong prince, the prince of heart's desire. So praise the Lord. Tayo mag-pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time at thank you, Heavenly Father, sa buhay ni Apostol Pablo, at salamat Holy Spirit na sulat mo sa kanyang Romans chapter 10 verse 1. Sabi niya, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ganon rin, Panginoon, ang aming desire, aming prayer na aming mga kababayan, mga Pilipino, especially ang mga loved ones ay masave rin, makilala rin kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you, Heavenly Father, na kami sumpuan mo, na kami niligtas mo sa inyong biyaya through the Lord Jesus Christ. By faith we are saved. So thank you sa vision, sa eternal life na mayroon kami, Panginoon, habang dito kami sa libutan, nag-aantay sa iyong pagbalik. At habang nag-aantay kami na tatrabaho, naglilingkod para sa gantimpala, Panginoon. So we pray na mag-grow spiritual ang bawat isa. At kayo, Panginoon, tulungan niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Ito man ay sa spiritual, material, sa financial. Tulungan niyo, padala niyo po at karunungan, guidance, good health sa bawat isa, Panginoon, dito. Si Heidi, Mr. Kenster, Monir, Dino, Nila, si Anging, Hannah, Gigi, and si Ate Bibi. Thank you sa kanya pag-sponsor sa aming ticket, Panginoon. At doon si Numili, good deal sa kanya patuloy. At yung mga bata, mga Kirton, si Prince Francia, si Brother German, si Brother Bong, at mo balik man siya sa Aklan, safety correction sa kanya sa Luzon. Aming mga loved ones, Panginoon, papala niya aming mga loved ones, safety protection at salvation. Mga friends namin, i-bless mo, Panginoon, aming mga kababayan. At we pray rin, Panginoon, aming mga military, mga sa seaman, mga Navy, Panginoon. We pray, Heavenly Father, na hindi maagaw ng mga Chinese Coast Guard o Chinese government teritoryo ng West Philippines, Panginoon. At makaintindi man, Panginoon, mga Chinese authority, Chinese government na yung karagatan na bilong sa Pilipinas ay huwag nilang sakupin, Panginoon.
dahil malaki na nga ang kanilang bansa. Gusto pa nilang singkapin ang bakit ang aming mga territory. We pray protection, Panginoon, wisdom, courage, guidance, and protect, O God, ang EAP, ang wisdom, guidance kay President Marcos, Panginoon, at mga senador na protektahan at ipaglaban ang aming karapatan, Panginoon. We pray rin, Panginoon, ang Israel at salvation nila. Kailangan ka ng mga katunggali na kanilang rin kapatid kay Abraham na mga Ismailites, mga Arab, Muslim. We pray for their salvation also. Makilala rin kay Jesus Christ as the Lord and Savior, even the Buddhist and the Hindu, the atheist, agnostic. We pray for the salvation also, that they will hear the gospel and repent of their sins and believe and receive Jesus Christ in their heart as their personal Lord and Savior, makaroon pa ng change life, Panginoon. Palayan mo, Panginoon, ang mga teachers sa pag-asikaso ngayon, graduating, Panginoon, mga recognition, mga magulang, financial provision, tulungan yung paggawa ng mga grades ng mga teachers, sa kanilang mga sa closing na ito, Panginoon, gabayan mo sila, ingatan, bigyan ng wisdom, guidance, at makaraos din lahat, Panginoon. Salamat po, at meron kami mga prayer na hindi namin nabanggit, lapit namin sa inyo. Pagpalain niyo po ang mga pastor, evangelist, missionary, tapat sa inyo. Pagpalain si Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Jim, Pastor Nabli, Pastor Tiagan, Pastor Jude, maging Pastor Spinosi, kung natuloy bukas sa Balite, palain niyo, Panginoon. Ang pag-organize kay Pastor Gabriel Bigo sa Capiz, iblis mo yung Panginoon. Ingatan, at yung mga gawain, Panginoon. At mga pastor, evangelist, missionary, iblis mo yung Panginoon, ang mga Panginoon nila. Ang aming mga kababayan, mga loved ones, tulungan yung Panginoon sa mga pailangan, good health at financial provision. At bigyan kami ng wisdom, ilayo kami sa mga manluloko, mga scammer, at gabayan din kami, Panginoon. Tulungan mo po mga buhay namin at magtiwala sa inyo dahil ikaw lang aming pag-asa, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Salamat po. Iblis mo man si Denver Cruz, si G.A. Kuya Ricky, bigyan ng wisdom, mga pulis, mga kap, ingatan, tulungan, safety protection sa kanila. May mapayapa ang aming komunidad. Walang mo man si Governor Noah Flores, Mayor Sopro, gabayan mo, Panginoon, mga councilor, mga kapitan, tulungan mo, Panginoon. With prayers, ceremony, mabalik mo ka sa kanyang ATM niya, Panginoon, maimpasan ng mga loan at alayan mo siya sa mga scammer. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Good morning. God bless us all.